Yan, good morning sa inyo mga kamamaw. Winter pa rin. Di matapos-tapos. Nagsimula yung heavy snow ngayong linggong na to. Akala ko spring na. Yan, kapal pa rin ng snow. Ay nako. Hindi matapos-tapos ang winter dito sa Saskatoon. So anyway mga kamamaw, may pupuntahan tayo. Siyempre, buhay Canada na naman. Alamin na naman natin ang mga buhay ng mga nating kababayan dito sa Saskatoon, Canada. So ngayon, pupuntahan natin si Carlos sa Palo, aka Carlo Carpintero. Ayan, so bibisitahin natin siya sa trabaho niya para i-share niya ang buhay niya dito sa Saskatoon as a carpentero. So ayun mga kamamaw, see you later. Yun mga kamamaw, dito na tayo. Medyo malayo siya doon sa bahay namin. Mga it takes 30 minutes din. Ano sa mga bayan. Puro bago pa yung mga bago pa yung mga bahay dyan. So ito pala yung project ni Kuya ngayon. Kasi galing na siya doon sa kabila eh. Sa kabilang niya, ito na yung pangalawang niya eh. Gagawin niya. So tara. Hanapin muna natin si Kuya. Pala mismo mga kamamo, dito mismo sa bahay na to. Grabe, laki ng bahay. Let's go. Ayan mga kamamo, kasama ko na si Kuya. Yan, paki-support nyo rin yung niya, yung YouTube channel niya, Carlo Carpintero. Ilalagay ko na lang dito sa natin sa video natin. So ito yung niyang bahay. Tara Kuya, pasok na tayo. Mga kamamo, pasok tayo dito. Ayan, pumasok tayo. Nagulat ako kasi nagbanggit si Kuya. Tinanong ko, sabi ko, yung bahay kasi malaki. Sabi ko, Kuya, magkano ba to? Mga 1 million? Hindi, 600 lang daw to. 640. 640. Kasi usual ko nag-iikot din ako sa mga ibang bahay. Pero ito malaki to. Malaki siya. O sige Kuya, pasyal mo kami. Ito kita dito sa ginagawa namin. Kasi ito siya. Wala pa siya dating pinto ito. So mostly ang ginagawa namin is kung ano yung gusto ng mga kliyente, yan ang igagawin namin. So ito siya, wala to siyang door. So nilagyan namin para mayroon silang privacy din. Another din sa mga sa anak niya ata. Tapos ito siya, wala rin. So binutasan din namin ito. May wall siya dito. Tapos nilagyan din namin siya ng... So parang close talaga siya na Yeah, kasi rental property. I see. So, grabe, hindi ko na-expect na tumama mo, ang laki. so medyo madumi siya. Oo. Kasi nga ongoing pa yung namin. Yeah, pero halos natapos na namin pinturan. Mas malupit na siya dati. Yung nung ginawa namin, talagang hindi mo siya matanggap yung itsura niya. Oo. So, parang na to, kumbaga second hand na bahay na to. Yeah. Na-renovate so, lang. second owner na sila. Second owner na sila. So, umalis dito yung nag-rent. And then, turn over sa kanila. Tapos, ayun, nagkaroon kami ng renovation dito. Para ready sa next na rent. So ikot-ikotin lang natin. Pinagbigyan naman tayo ni Kuya, pwede naman daw. So, approve tayo. Grabe not bad tong bahay na to. Kung i-expect mo na 600 mga mama. Okay lang Kuya, ikot-ikot mo na ako. Ikutin ko lang. And, maluwag siya honestly. Ito kusina niya. So parang second na lang siya. Tapos meron siyang veranda dito sa labas. Wow. Balit tatlo siya 3-story house basement Yeah, 3-story siya. Grabe luwag tayo din sa taas Pag nakakakita ko ng bahay parang ko alam mo ko nakakalimutan yung mga problema mo. Grabe ganda ng banyo. Ganda ng banyo niya ano pa sila shower tas din ito may panibago may terrace din dito yan. Kuya, tanong ko lang Kuya, saan pala kayo sa sa Pilipinas? Ako sa Bacolod ako. Bacolod. Yeah, sa Bacolod ako. Actually, ang pinaka-province ko talaga is sa Bacolod. Nakilala ko yung asawa ko sa Maynila na. Tapos, nakabili kami ng bahay sa may Cavite. Cavite. Yeah, sa may Dasma. So yun, anong trabaho mo Kuya pala sa Pinas before? Sa Pinas, hindi ko alam kung
kung maano nyo. Kasi nga, hindi ko rin nga alam kung paano ako na ano. Kasi nga, ang trabaho ko sa Pinas is nagtrabaho sa supermarket. Alam mo yung bagger? Yung nagbabag kayo. Ay, sa mga ano. Yeah, tapos ihatid mo yung mga customer. Oo, yun. Tapos nakaano ng mga cart, mga nagkano. Sa may cart. Tapos, nagtrabaho ko sa may Landmark. Nagtrabaho ko sa SM. Tapos nagtrabaho ako sa South Supermarket. Hindi ko alam kung meron pang South Supermarket sa Pinas. Parang hindi ko na masyadong... Wala na lang. Tapos after nun, nagtrabaho ako sa isang ice creaman. Oo. Nagbibenta ko rin ng ice cream. So, hindi ko alam kung... Alam ko sa may dyan ako palagi sa may Glorieta ako nasa... Sa Glorieta ako nag-work dati. Sa Fridays ako. TJ Fridays ako dun eh. Alam mo yung Dippin' Dots? Hindi ko Dippin' masyadong... Dots, katabi siya ng Kenny Rogers. Dito sa may Glorieta 3. Oh, 3. Sa may Glorieta 4. Oh, Dito. 3 din ako eh. Okay na Rogers, natanda ko siya. Kasi ang Fridays malapit sa ano, sa Hard Rock. Hard Rock kami. Sa Hard Rock Cafe. Tapos sa may Rockwell. Yan. Yun ang mga site ko dati. So, ang trabaho ko lang talaga dati is nag-i-scoop na ice cream. So, of course, hindi naman pwede na habang buhay tayo nung So, paano pala dumating kuya na ngayon? Biruin mo from trabaho mo noon sa Pilipinas na parang kumbaga nagtitinda ka lang ng ganito, naging bagger ka lang. Tapos paano naging karpentero? Parang ang layo. Malayo. Kung titingnan mo siya, sobrang layo siya. Kaso lang, kailangan niya na huwag mong ilimit yung sarili mo. Diba? So, sa akin kasi may pangarap kasi ako. So, I don't want to stay na mag-stagnant lang ako sa buhay ko na ngayon. Tsaka, ang laki ng pangarap ko sa family ko. So, in short, pumunta ako nag-apply ako papuntang Taiwan. So, galing na kami ng Taiwan. Nag-apply ako ng Taiwan back in 2004 hanggang 2008. So, doon ako sa Taiwan nagtrabaho. Yeah, as a, tawag na ito. Hindi ko rin alam kasi paano na kasi simula doon sa Pinas, tawag nito, sa ice cream man, sa bagay, wala naman akong pagdating ko sa Taiwan, naging maintenance ako, mechanical. So may alam ka rin talaga sa mga ng kuryente. Doon na lang talaga as in, di ba? As in, zero talaga. Zero knowledge. As in, kaya kan talagang, kumbaga ba, kung sasabihin mo talaga, kung gugustuhin mo, magagawa mo talaga, di ba? Yes. Yeah. Kasi hindi, tawag nito, huwag mo rin sabihin sa sarili mo na hindi ko kaya to. So, mas maganda na i-challenge mo yung sarili mo. Kasi hindi ko rin alam kung ano yung magiging buhay ko doon. Wala naman ako idea kasi kung ano magiging buhay ko sa Taiwan. So, back in the days, pagdating ko doon, dinala ako sa department na magiging maintenance ka, mag-repair ka ng mga machine namin na halos mga nasa third floor yung taas, ganun siya kalaki. So, wala akong idea. Hindi pa ako marunong mag-Chinese. So, another challenge. Yung mga Chinese marunong naman mag-English pero talagang mahirap. So, ang mo sa tawag na ito, sa trabaho ko na yun is sobrang napakahirap. Siyempre, malaya sa pamilya mo. Another na part ng mundo. Tapos, at the same time, hindi ko rin alam kung anong trabaho ko. So, pagdating ko doon as is talagang zero. Zero as is, wala talaga. So, dumating ang point na ang hirap, sabi ko parang gusto ko umuwi. Kasi nga, alam mo naman yung mga Taiwanese, minsan, siyempre, alam nila na wala kang alam, sasabihin ka nila na wala ka talaga, zero, tuturuan ka nila sana, wala. Kasi paghawak na ng mga wrench, wala ako. So, as is, talagang tawag nito, yung buhay mo as is talagang, in terms of, parang wala talaga, as is wala akong kaalam-alam sa lahat. Kaya ganun sa... So, after nun, nung nasa Taiwan ako, nagtrabaho ako sa Taiwan. Then, yung after 1 year, sumunod yung kasama ko rin sa Taiwan. Yeah, so dalawa kami andun, nagtrabaho kami. So, kailan ka dumating dito sa Canada? So 2008, maganda naman ang sa Taiwan. Kaso lang, dumating ang point na nagkaroon ng recession sa Taiwan. That was 2008, nagkaroon ng recession. So, at least, dito sa is booming. So booming dito sa Canada at nag-apply ako. So unang in-applyan ko is landscaper. So natanggap kami sa landscaper. Bali ang nag-apply sa landscaper is 24 kami, ang natanggap is 6.
So, 6 kami natanggap. Wala naman akong idea sa landscaper or any. Kaso lang, hindi siya na-aprobahan ng government kasi nga dapat yung employer ang mag-provide ng plane ticket, mag-provide ng bahay namin dito. So, hindi kaya ng employer. So, na-decline. Hindi siya inaprobahan ng government. 2008 yun. 2008. Oo. Tapos, so, naging priority kami. At the same thing, after 2 months, tinawagan ulit ako ng agency sa Taiwan na mayroong another interview for factory worker. So, interested ako. Ang nag-apply sa amin is, ilan kami nun, 18. So, ang natanggap sa amin is 8. So, glory to God. Nasama ako, nasa pangatlong napakaswerte mo talaga eh. Lagi kang nasa pangatlong listahan ako na, ayun, na-interview ako. Tapos, tinanong din ako kung marunong ba ako sa tawag nito. Marunong ba ako sa mga forklift, marunong ba ako sa mga maintenance, marunong ba ako sa mga tools or any. Ang sabi ko naman is 100% nagsabi talaga ako na I have no knowledge but I am willing to learn kung may magturo sa akin gano'n. So, yun ang naging ko sa dito sa may employer ko dito. Tapos anong year na yun? That was 2008. 8 pa rin. So parang kumbaga sa loob ng isang taon, 2 beses ka na 2 beses ako doon na sa Taiwan. So tapos pagdating ko, pagdating ko pala nung nagaling pala ako sa Taiwan kasi maintenance na pala ako doon pero electrical, mechanical ako. Ang hinahanap pala nila dito is karpentero. So very malayo pa rin sa So nung nakausap ko yung employer ko dito, sabi niya, marunong ka ba magbasa ng tape measure? Sabi ko, of course. Sabi niya, kung marunong ka sa tape measure, marunong ka humawak ng martelyo. Sabi niya sa akin, you're good. Sabi niya ganyan. Tapos tinanong ako kung ano ba yung mga klase ng trusses yung naalam ko. Sabi ko, wala talaga ako idea. Sabi ko sa kanya. Pero kung ituturuan niyo ako, then willing ako na willing ako na ma-learn, na matuto sa kanyang na kanyang trabaho. So, glory to God, natanggap ako. So, saka pa yun, sobrang liit pa dati. That was $12 lang yun. No-offer sa akin, $2.50. So, back in the days talaga, that was $2. Pero karpentero na yun. Sobrang liit talaga na pero, hindi ko talaga... Tsaka under-skilled na talaga di ba? Yeah, hindi siya skilled. Di pa rin siya skilled? Hindi siya skilled. So, paano yung application sa permanent resident land? So, naging din, ang daming challenges kasi nung dumating ako dito, hindi ko naman alam na ganito kalamig pala sa Saskatchewan. Tsaka hindi ko kilala yung Saskatoon na yan. Hindi mo makikita sa... never heard eh. No, never heard. Hindi mo siya kahit nga Saskatchewan. Sabi ko, saan to? Kasi alam lang natin, Toronto, Vancouver, British Columbia. Ganyan lang yung natin. Nung nakita ko yung Saskatoon, sabi ko, uy, new to me. Sabi ko, so nung pumunta ako dito, dumating kami, that was December 5. So, Christmas. Yung asawa ko... 20 ano rin yan? 2018? 2008, yeah. So, December 5, 2008. Yung asawa ko, nag-flew back siya sa Pinas. Tapos ako naman, papunta dito sa Canada. So, ang depart namin is mga nasa 3 days ang difference namin. Kasi ayaw niya na doon kasi nga wala na ako doon. So, umuwi na lang siya. Tapos sabi ko, doon ka na lang. Tapos, hintayin ka na lang. Yeah, ko na lang yung dito sa Canada. Very challenging. Tawag nito. Kung may i-compare mo siya dati, mahirap. Kasi nung dumating ako dito, as is wala. Dumating ako sa trabaho namin, yung kapitbahay, hindi ko makilala yung kapitbahay namin. So dumating ako 2 o'clock in the madaling araw, 2 kami. So 2 kami muna yung unang nakarating. Which is very good naman kasi ang employer namin, nag-provide sila ng brand new na bahay para sa amin. Yeah. So libre ang rent, pati rent, no? O binabawas sa Yeah, ang rent namin before is nasa lang, 400. So kasama na lahat nun. So binabawas yun sa company, automatic na nila dinidida. Yung tawag nito, yung bills, yung utilities. Kasama na yun, yung tubig, kuryente, pati yung renta ng bahay. Problemahin mo na lang yung pagkain. So yung the best dito nung pumunta kami kasi nga na-provide lahat ng employer namin. Mga gamit sa loob ng bahay, kompleto kami. Pati sa bed,
pati pagkain namin kompleto. Pero that's good only for a few weeks lang. Oo. Kasi after Kumbaga na binigyan kayo ng ng konting konsiderasyon na pagdating nyo, meron kayong makakain, alam mo yung gano'n. starting lang talaga siya. Tapos, ayun. Kaso lang, ang weather ang pinaka-struggle namin dito kasi nga naglalakad kami. So, naglalakad kami ng more than 3 kilometers Oh, a day. every day. Oh. Every day. So, minsan naiisip ko parang, lalo na December, so grabe ang lamig. Oh. So, grabe ang lamig. Lagi ako tumatawag, hindi pa uso dati yung, wala pang messenger na yan. Oh. Wala pang Facebook na yan. Oh. Moron Telegram lang talaga yun. Oo, as is talagang tawag nito. Yung- Minsan tawag nito, yung Yahoo. Oo. Yun lang ang Yung email. Yeah, yung email, yun lang Oh. talaga yung available talaga dati. Wala. Tapos, Talagang ramdam mo yung pagkaging OFW yung mga panahon talaga yun. Lila mo talaga. As is, grabe. Minsan, tawag na ito. Kasi ang pasok namin is 6 to 2. So, magigising ko, makaschedule kami ng alas 6 ka ng umaga. Nagigising na ako ng 4:30 kasi alam ko maglalakad pa ako ng 3 kilometro pa. Minsan, mahaharangan kami ng tren. Oo. Yeah, kasi may tatawid ka pa ng tren. So minsan kung ang tren nag-i-stay doon ng more than ng 30 minutes, so mag-aantay din kami ng naglalakad Grabe ka pala lang. talaga, Oo. no? Tapos grabe pa yung snow. So yan ang namin. Tapos minsan, alam mo yung pauwi ka na, tapos pagod ka, maglalakad ka pa. Yung iniisip mo ng ganun. Tapos kasi nga yung trabaho namin is sobrang physical. Siyempre grabe yung pagod mo. Maglalakad ka pa, tapos pag-uwi mo, wala na, higa ka na lang, tapos kakain. So minsan hindi mo alam kung saan ka bibili kasi nga hindi namin alam kung saan kami bibili ng kasi walang bigas. Pero sa pwesto nyo naman dati, malapit naman yung pag-groceryhan? Or... Malayo din. So, minsan binibigyan kayo service para mag-grocery kayo? O... Wala. Oh, naku. Wala, lakad talaga kami. Pakahirap dito sa Canada, doon ko na-realize na dito talaga is necessity talaga yung... Oh, sasakyan. Oo. Yeah. So naalala ko, 2 linggo ako na, kasi nga, 2 linggo kami bago nakasweldo. So kung ayaw niyo maniwala yung pera ko guys, nung dumating ako dito sa Canada is only $50. So isipin niyo yung, hindi ko lang alam kung paano kayo makasurvive sa $50 sa 2 In 2 weeks, linggo. oo. Sa 2 weeks nyo kasi nga 2 weeks pa ako bago makasweldo eh. So yung sinasabi ko sa asawa ko, uwi na lang ako. Sabi ko, ayoko dito. Tapos, ikaw, sabi niya kung hindi mo Pero challenge ko pa rin yung sarili ko. Sabi ko, I will try. Sabi ko sa kanya ng mga few more months pa pero hindi ko na makayanan. Grabe yung pangulila ko kasi nga, wala akong makitang tao sa palibot. Minsan sa isang araw, makakita ko 2 naglalakad. Tsaka nung time na yun, kukunti ng Pilipino, no? Yeah, kukunti. Actually, sa lugar na yun, doon sa amin sa Warman, ang Pilipino doon, parang feeling ko mga ilan lang kami, 8. Parang ganun lang kami doon. So, tapos sa trabaho, may shifting pa kami. Minsan, every week, nag-shift kami. 6 to 2, tapos 2 to 12. So, 2 to 12, minsan papasok kami ng 2 o'clock in the afternoon. Tapos, uwi kami ng alas 12. So, iisipin mo yan, uwi kayo ng alas 12 ng madaling araw, tapos maglalakad ka. Kasi walang sasakyan, walang bus, kasi walang available na bus sa amin doon. Kasi maliit na taon pa lang siya dati. So, yun ang Tapos pagdating mo doon, pagod ka na, tapos magluluto ka pa, tapos hindi ko alam kung naranasan pa rin siguro ng mga ibang mga... Pero ako naman, na-experience ko rin naman yung iba. Pero para sa akin, parang mas mahirap yung yung pinagdaanan mo kasi sa pinagdaanan ko nung Sobra, kasi kung isipin mo ngayon, sa mga ngayon, di ba, pumunta dito may mga family na sila, after mga few weeks may mga sasakyan na sila. Sa amin, ito 2 years bago kami yung iba after 1 year nakakuha sila ng sasakyan. Pero sa akin, ito 2 years bago ko talaga. So kung titingnan mo siya, napakahirap, sobra. So, gaano katagal, kuya, nung na-PR ka? Mula nung dumating ka? So, ito pa, another challenge kasi nga, ang position namin, na in-apply namin is hindi siya kasama sa skilled workers. Oh. Yeah, so hindi kami in part ng SINP. SINP pa dati ang tawag. Nung pumunta kami dito. LMO tsaka LMO. LMO pa dati, hindi hindi pa siya ngayon na LMO lang talaga dati. So ngayon, kung hindi kami makapasok sa kategory ng
ng skilled workers, Oh. hindi mapaprocess yung papeles namin. So, ang nangyayari, dahil nga, so in short, dumating yung mga ibang kasamahan ko. Oo. May bagong batch. Dumating kami, 8 na kami na-complete. Kaming 8. Tapos yun, inasikaso yung papeles namin. So hindi kayo sabay-sabay dumating? Hindi kami sabay. Yung una kami, ako yung unang dumating at saka isa kasama ko, dalawa kami. After December 24, may dumating na another na 3. 2024. December ano ka ba dumating? December 24, may dumating 2008. May dumating na another na 3. So, bali 5 na kami. Tapos, nung January 6, ata yun, 6 or basta sa mga ganyan, na 2009, may dumating na another na 3 ulit. So, bali 8 na kami. Bali 3 batch, no? Oo, na-complete kami doon. Tapos doon pa lang, after 1 year, tsaka inasikaso yung ng papeles namin. Kaso lang, hindi kami kasama sa provincial nominee. So, ang nangyari, yung employer namin at saka yung mga ibang employer ng same na category namin, nag-meeting sila sa government na kung pwede, gagawing pilot yung namin, kumbaga i-upgrade yung namin na isama kami. So, glory to God, nung napakiusapan yun, bali 4 sila na company dito sa Saskatchewan, nag-meeting sila yung mga owner, inaprubahan ng government. So, nangyari nun, kami na yung naging nakasama kami kasi dati kailangan talaga ng worker dati. So, yun, inaprubahan, na-approve yung namin, na-process yung papeles ko, at na-approve, so isipin mo, 2008, 9, 10, 11, 12, 13, after 5 years. 5 years ko nakuha yung permanent resident ko. Kasama ko yung family ko. So, gano'n siya katagal. Parang dumating ka sa point na nasa maximum ka? Yeah. Maximum range ka ng stay mo dito sa Saskatchewan. Before, kasi kung lumagpas ka na 6, may tendency na pwede kang pauwiin eh. Yeah. Ang nangyari sa amin is nirenew ng employer namin yung Work permit. Work permit namin. So, nirenew ng 3 beses. So, 3 beses na renew. At the same time, yun, habang nag-ongoing yung process namin ng papeles namin, ayun. So, glory to God, after 5 years, 2013, nadala ko yung family ko dito, August. So, nakuha ko sila dito. Tapos, ayun, yung anak ko, yung panganay ko, at saka yung asawa ko, so 3 kami. Yun, nag-stay muna kami doon sa may kasi nga may binigay yung employer namin ng bahay talaga. So, nag-provide talaga. So, may another quadruplex. So, doon kami ulit nag-rent ng... Dati mura pa yun. That was 2013. Yun pala, if you don't mind, Kuya, magkano ba yung upa ng mga bandang 2013? Yung upa ng bahay namin kasama na namin is nasa 600 lang. Okay. Yeah. So, Basement yan? Basement? Buong unit. Buong sa taas. Oh, nice. Yeah. So, 2 bedroom sa taas. May kitchen kami. Tapos may living room. Tapos may laundry na rin kayo. Yeah, tapos sa baba, mayroong nakatira din sa basement. Okay. So another kasamahan din namin, nandun yung family niya. So kung i-compare mo yung renta talaga dati, almost nag-triple sa ngayon. Kasi dati isipin mo, ang rent namin is 600. Nakakaipon kami ng maganda talaga. Back in the days. Pero okay na pala yung mo nun, yung rate mo nun, medyo mataas na. Yung rate ko, nasa ka lang ako, $16. Okay. Yeah, $16 na siya. So, 5 years, isipin mo from 12.50 kami hanggang $16. Isipin mo kung magkano lang naman ang kikitain mo, di ba? Kung mo, katulad nito, mag-clean yung ibibigay sa iyo ng employer mo, yung pinakamalinis mo na, magkano lang, 900. Direct clean mo ng ganun. So, that's very small. Parang kung titingnan mo siya, napakahirap siya ibuhay ng family. Napakahirap talaga siya. So, in short, nakuha ko yung family ko dito. Yung asawa ko, nagtrabaho din siya. Tapos ako, tuloy-tuloy din ako sa trabaho ko. Yeah, medyo naging okay naman. Nakaipon kami. After 3 years, isipin mo, after 3 years, 13, 14, 15. So after 2015, doon kami nakabili ng bahay. Na sarili naming bahay. Oh, nice. Yeah. Dati, napakabilis talaga dati which is the best way na magre-rent ka.
Tapos habang nagra-rent kayo, mag-iipon ka na. Yun ang ginamit namin pang Down. taon. Mm. So nakakaipon kami sa 3 taon, nakaipon kami ng pang taon namin sa bahay. Yun, nakabili kami ng first home namin. Doon din siya sa Okay. sa place na yun. So it's brand new home. And, Tapos, tawag nito, yung ano ba, yung pag-start mo doon sa, kumbaga, kung ititingnan mo siya, yung mga struggle mo sa sa buhay mo versus, it is very worth it siya. Yeah. Very worth it na ano mo siya sa, may apply mo ngayon. Okay. Tsaka ano kuya, ano pala yung bago natin matapos tong vlog na to, ano yung mga bagay na pwede mong i-share sa mga taong, sa mga aspiring na tao na gustong makarating dito sa Canada, na syempre hindi naman lahat talaga ang mga bagay-bagay kailangan mo paghirapan bago mo makuha o bago mo makamtan. Ano ba yung mga bagay na pwede mong i-share o pwede mong para bang sa mga tao? Yeah. So, ganito. Kasi nga, expectation natin sa Canada is very high. Yeah. So, tanggalin niyo yun. Kasi kung yung expectation mo is sobrang taas, tapos pumunta ka dito, magugulat ka, madidisappoint ka. So guys, ilagay niyo yung sarili niyo sa pinakamababa. Doon mo yung sarili mo. Huwag kang mag-expect na mataas dito. Kasi ang expectation mo pagdating mo sa Canada, kasi nga, ang realidad talaga dito, syempre kami, sa sobrang tagal na namin dito, ang dami ko na rin nakikita na yung iba, nanonood ako ng mga ibang mga vlog, sabi na, ang sarap ng buhay sa Canada. No. Hindi po totoo yan. No. Ang buhay talaga dito, kung ilagay mo, napakahirap. Kahit saan kang bansa pumunta, hindi maganda ang buhay. Pero, nasa sayo yan. Di ba? Ikaw ang magdadala ng buhay mo. Ngayon, kung gusto mong maging maganda yung buhay mo, well, do it. Mag-struggle ka, i-reach mo yung goal mo, tapos don't expect too much. Kasi kung mag-expect ka ng more than sa tawag nito, yung nasa, kumbaga yung kagustuhan mo, tapos pumunta ka dito na hindi natupad, that's a big disappointment sa ano mo eh. Yung ikakabagsak mo talaga. So guys, kung gusto nyo pumunta ng Canada dito, titingnan nyo yung mga buhay, isipin nyo ganito. I-consider nyo yung weather. Tapos, i-consider nyo rin yung pag-starting point nyo, you have to be started zero. Yeah. Kasi lalo na kung wala kayong pamilya dito, napakahirap. Tapos, kung anong profession mayroon kayo sa Pinas, it's way different dito. Hindi mag-work siya dito. Yeah. Kailangan mag-start kayo yung process. Kasi dito, hindi ibig sabihin na engineer ka sa Pinas, pagdating mo dito, engineer ka. No. Marami akong kakilala na engineer sila or architect or nurses. Nagtatrabaho sila sa very small, nag-i-start sila. McDonald's, Tim Hortons. So huwag natin maliitin din yun kasi nga lahat ng bagay na yan ang magiging stepping stone mo sa lahat na yun, katulad sa akin. Kung i-share ko lang sa inyo guys, ang buhay ko talaga is hindi ko rin na-expect na ganito. Hanggang umabot ako sa point na ganito na nagkaroon kami ng business, nagkaroon ako ng partner, dalawa kami nag-run ng renovation. So, kung i-start mo dun sa Pinas na naging ice cream lang ako, nagtitinda ako ng ice cream, tapos nagtatawag ako ng mga customer na nabibigay ako ng mga free taste. Hindi ko naman alam na magiging ganito yung ano ko. Ang naging foundation ko lang sa buhay is yung panali ko sa Panginoon. At the same thing, yung determination mo sa buhay. Huwag kayong susuko kaagad. Ngayon, kung gusto nyo pumunta dito ng Canada, ang isipin nyo palagi yung future nyo. Don't expect too much. Tsaka, ready kang i-handle kahit na anong situation dito. Kung anong mga problema, lahat. Kailangan marunong kang mag-handle ng ganun. Kasi, kung hindi mo makayanan, then hindi para sa'yo dito yung Canada. Ngayon, ang iba, nakikita ko, masarap daw yung buhay dito. Siguro, yung iba, sa akin, bago ko na-reach yung ganitong sa buhay is yung
nagkaroon ako ng free time, kumbaga nagtatrabaho ako ng gusto ko. May mga kliyente ako na may gusto ko ganitong oras kami pupunta, tapos tatapusin namin ng ganito. Yung walang may na tawag nito. Kumbaga very free yung ano namin. Bago ko nakuha lahat yun, grabe naman yung pinagdaanan talaga namin. So ngayon, nagkaroon kami ng renovation company. So ito yung siya yung TNC. Si Darwin at si Carlo. So dalawa kami ang nagra-run ng business. Tapos ang ginagawa namin, lahat yan, wala kaming renovation, basta lahat ng renovation. Maliban na sa roofing kasi hindi talaga namin. Ayaw namin nagkaroon ng sa roofing. So guys, kung gusto nyo pumunta ng Canada, everyone is very welcome. Pero kailangan nyo rin sa sarili nyo na you guys have to start from scratch. Zero talaga. So don't expect too much na pagdating mo dito, maganda na yung buhay mo, magkaroon ka ng sasakyan, magkaroon ka ng bahay. I don't think maybe na mag-work din siya. So kuya, salamat sa iyong napakagandang istorya. So alam ko marami na inspire at maraming natuwa, pwede ring mga nalungkot sa mga narinig natin na hindi naman ganoon kadali ang buhay dito sa Canada. So ayun, maraming salamat sa iyo Kuya Carlo sa iyong istorya ng buhay mo dito sa Canada. Yeah, so in addition, actually ang Canada is the best to raise ng family sa mga anak. Kung mayroon kayong family sa mga anak nyo, this is the best para sa mga anak talaga. Pero sa mga katulad natin na medyo nag-iedad na, medyo na lang tayo, alalay na lang tayo sa family natin. Kasi family is the best talaga dito. Okay. Thank you Kuya. So ayun mga kamamo, hanggang dito na lang ang vlog. Maraming salamat po. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamo.